UK Digital ID System sa pilitang ipapatupad sa 2029 sa UK. Ito na ba ang simula ng Mark of the Beast? I am announcing digital ID mandatory will not be able to work in the United Kingdom if you do not have digital ID. Ipinahayag ng government ng United Kingdom ang kanilang planong pagpapatupad ng mandatory digital ID system sa taong 2029. Sinasabi na bawat mamamayan ay kinakailangang magkaroon ng sariling digital identity. Ito ay mandatory at kailangan upang makapagtrabaho, makapagbukas ng bank account at upang ma-access ang mga serbisyong pampubliko. Dagdag pa rito, magiging mahalaga rin ang digital ID sa pakikilahok sa mga legal at pinansyal na transaksyon. Ang pangunahing layunin ng digital ID ay gawing mas simple at mas ligtas ang pagpapatunay ng pagkakakilanlan ng isang tao sa mga online platform nang hindi kinakailangang magbigay ng sensitibong impormasyon sa bawat pagkakataon. Bukod pa rito, ang digital ID ay naglalayong bawasan ang mga pagkakataon ng panluloko at pagnanakaw ng impormasyon. Ito ay magbibigay ng mas mataas na antas ng seguridad para sa mga mamamayan at mga organisasyon. Ayon sa UK government, ang pagpapatupad ng digital ID system ay naglalayong gawing mas moderno at efficient ang paraan ng pagpapatunay ng pagkakakilanlan ng bawat mamamayan, online man o personal. Sa madaling sabi, ang UK Digital ID ay magiging modernong kapalit ng mga tradisyonal na physical ID, passport at iba pang dokumentong madalas nating ginagamit sa iba't ibang transaksyon. Halimbawa na lamang sa halip na magdala ng maraming dokumento, maaaring gamitin ng isang mamamayan ang digital ID application para magbukas ng bank account, mag-apply ng trabaho, tumanggap ng benepisyo mula sa gobyerno o bumili ng mga serbisyo online, pag-access ng pera at transaksyon, mga medical records, tax at employment info para mapabilis ang proseso sa trabaho, sahod at buwis, pati ang travel history, makikita kung saan ka nagpupunta at gaano ka kadalas bumiyahe. Sa madaling salita, lahat ng impormasyon mo ay nasa isang digital profile. Dito nakabatay ang pagkakakilanlan mo, kredibilidad at akses sa iba't ibang serbisyo. Pero dahil dito, pumapasok ang malaking pangamba ng nakakarami. Kapag daw ang lahat ng iyong personal na impormasyon ay nakalagay sa isang sentralisadong sistema, mas madali itong kontrolin, subaybayan ng hindi mo alam o kaya'y pagbawalan ka sa mga karapatan at oportunidad. Ibig sabihin, kapag nagkaproblema sa system, hindi ka makakabili, makakapagbayad o makakagawa ng importanteng transaksyon. Kaya naman ikinukumpara ng mga tao ang digital ID sa UK sa Mark of the Beast. Maraming nag-aalala at natatakot dahil napansin ng marami na ang digital ID sa UK ay mandatory. Ibig sabihin kailangan ng lahat. Kung wala ka nito, hindi ka makakapagtrabaho o makakagawa ng iba't ibang transaksyon. Ang mandatory ng digital ID kung saan lahat ay kailangang magparehistro ay para daw Mark of the Beast na sinasabi nga sa Revelation 13 verse 16 to 17. Sa pilitang pinatataka ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo, maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya, at walang maaaring magtinda o bumili malibang sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o bilang ng katumbas ng pangalan niyon. Ang marka ng halimaw ayon sa aklat ng pahayag ay isang tanda o simbolo na ipapataw sa mga tao upang makabili o makapagbenta sa isang sistemang kontrolado ng Antikristo. Ito ay isang paraan ng pagkontrol sa ekonomiya at lipunan kung saan ang mga hindi magpapatatak ay hindi makakasali sa sistema. Dahil dito, maraming Kristiyano ang nag-aalala at nagbabantay sa mga pagbabago ng teknolohiya at politika na maaaring maging senyales ng nalalapit na katuparan ng propesiyang ito. Kung titingnan natin ang sistema sa UK, sa pilitan din ang digital ID. Kailangan ng lahat para makapagtrabaho at makabili. Sa propesiya, kailangan ang Mark of the Beast para makabili at makapagbenta, habang sa UK Digital ID sa 2029 ay halos pareho. Mandatory ito, hindi optional. Lahat ay kailangang sumali. Sentralisado rin ang kontrol at lahat ng data mo ay nasa isang database. May verification din, hindi ka makakagawa ng importanteng bagay kung hindi ka verified sa system. Gumagamit din ito ng biometric technology tulad ng facial scan o fingerprint. Dahil dito, maraming Kristiyano ang naniniwala na ang sistemang ito ay naghahanda sa mundo para sa isang global digital control system na maaaring pamunuan ng Antikristo. Kaya maraming tao sa UK ang hindi pabor sa digital ID dahil baka ito ang Mark of the Beast. Kapatid, dapat niyo po itong malaman na hindi pa ito ang mismong Mark of the Beast dahil ang Mark of the Beast ay magaganap sa tribulation at kapag lumabas na ang Antikristo na magpapatupad nito. Ngayon, ang mga balitang naglalabasan tungkol sa mga mandatory digital identity ay maaaring paghanda pa lamang ng mundo sa ganitong uri ng kontrol.
Ito ay sistema kung saan kailangan ng teknolohiya para mabuhay at kung tumanggi ka, mawawalan ka ng buhay. Tingnan na lamang po natin sa mga pagpupulong tulad ng World Economic Forum. Pinag-uusapan na ang Global Digital Identity. Ito ay isang sistema kung saan lahat tayo ay magkakaroon ng digital record na naglalaman ng ating pera, pinag-aralan at kalusugan. Malinaw na malaki ang gagampanan ng teknolohiya sa huling panahon at nakikita na natin sa ngayon na may mga ganitong sistema na sa UK at iba pang mga bansa. Pero tandaan, balang araw buong mundo na ang gagamit nito. Kapag nagkaroon ng sistema na pang buong mundo, ito na ang senyales ng Mark of the Beast. Ito ay naaayon sa propesiya sa Biblia na magkakaroon ng sistema sa buong mundo na kokontrol sa ekonomiya at lipunan at ang mamumuno nito ay ang Antikristo. Mula sa physical ID, napunta tayo sa digital ID hanggang sa microchip at posibleng marka sa katawan na siyang Mark of the Beast at posibleng mangyari ito. Kaya nga ang UK Digital ID maaaring simpleng teknolohiya lamang ngayon, pero sa propesiya ito'y simula ng mas malalim na espiritual na labanan. Sa halip na matakot, tandaan po natin ang mensahe ng pananampalataya na nagbibigay ng kapanatagan para sa mga tunay na mananampalataya sa Panginoong Jesucristo. May pangako ng kaligtasan at proteksyon. Hindi natin ito mararanasan kung tayo'y matatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kung tayo'y tunay na sumasampalataya, ililigtas tayo ng Diyos mula sa mundong ito. Hindi natin makikilala ang Antikristo. Hindi tayo maghihirap sa Antikristo, sa halip, sasalubungin natin ang ating Panginoong Jesucristo sa maluwalhating pag-agaw. Manindigan tayo sa ating pananampalataya. Sabi nga sa 1 Thessalonians 4 verse 17 to 18, pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Kaya't sa gitna ng mga balita at pangyayari na nagdudulot ng takot, manatili lamang tayong matatag sa ating pananampalataya. Tayo ay may pangako ng kaligtasan at proteksyon. Manalig tayo sa Panginoong Jesucristo at tayo ay magtatagumpay sa lahat ng pagsubok. Sa Kanya lamang tayo makakasumpong na tunay na kapayapaan at katiyakan sa ating mga puso.